Magandang umaga po, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid, saan man kayong bahagi ng mundo ngayon. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, meron na naman pong isang video na ipinadala sa atin ng isa sa ating mga taga-subaybay. And actually, ang naka-receive kasi nito is yung isa sa ating mga researcher and finorward niya sa akin para she requested na baka daw pwede ko itong talakayin, ano? Siguro nagkaroon sila ng interest dito sa video na ito. So, nung pinanood po ito ng inyong lingkod, talagang sabi ko, this is very shocking. Then, nagsagawa ako ng sarili kong research and I found out na itong video pala na ito ay recorded daw di umano ng ilan sa mga dating pastoral dyan sa KOJC or Kingdom of Jesus Christ. By the way, pag sinabing pastoral, sa termino ng mga dating taga KOJC, ang pastoral po ay tumutukoy sa mga female servants daw ni Kibuloy. Again, female servants. And nagtataka nga ako dahil ang alam ko, ang ibig sabihin ng salitang pastoral, pastulan. At kung ikaw ay pastor, dapat ikaw ang nangangalaga sa pastulan o sa pastoral mo. Pero dito sa pahayag ng mga dating KOJC member na in-interview sa Senado, parang kakaiba yata ang meaning ng pastoral. Ang pastoral daw di umano ang siyang naglilingkod sa pastor. At alam nyo kung anong klaseng paglilingkod daw yon. Ito, pakinggan ninyo yung isang dating pastoral ni Kibuloy na si Arlene Stone. That when I was there, the first duty that I had was to serve this called spiritual wives. I will bring food for them. I will wash all their clothes, including their underwear. I will carry a container of water for them to use for bathing, for shower, because our water in the compound was deep well. So they don't want to take a shower with deep well water. They want nawasa. So I have to carry this for them into their bathroom so that they can take a nawasa shower. And then after that, I will clean up their bedrooms. And then at night, I will give them massages to their satisfaction, until they're satisfied, and they will tell me, okay, now you can sleep. So, and then after, during that time, while I was massaging them, the strange thing that really struck me is two of them asked me the same question: if I was still a virgin. So I was young. I was like, yes, I don't have any experience with any man because I was 15 years old when I know the ministry. I was 16 years old when I joined as a full-time worker. And then after that, the answer, they then introduced me to become pastorals, like bringing food. Instead of bringing food for them, I bring food for Pastor Kibuloy. And then I wash his clothes, iron his clothes, everything that's related to him. That's what my duty. And then I clean his room. We carried, that time he was using absolute water, so we carried that water for him to take a shower. And that was my duty. After being made of this spiritual wives, I became maid of Pastor Kibuloy. And then they introduced me to give him massages on the feet. So yan daw di umano ang kahulugan ng pastoral dyan sa KOJC. At kung babasahin natin itong article na ginawa ng Rappler, nagdetalye pa sila dito ng iba pang mga duties daw ng pastoral. U.S. federal prosecutors said the pastorals were typically between the ages of 12 and 25, who prepared Kibuloy's meals, cleaned his residences, gave him massages using lotion, accompanied him in his foreign travels, and engaged in sex with the pastor in what was referred to as night duty. For some pastorals, night duty began before the pastoral reached the age of 18. The indictment document reads, "The prosecutors said a night duty with Kibuloy was made under the threat of physical and verbal abuse and eternal damnation.
Stone said most church members were clueless about the night duties and the spiritual wives, well-guarded secrets in the pastoral care department during her time. The pastorals, she added, were abused physically, emotionally, and some even sexually. So ayon nga dito sa balitang ito na galing din naman sa mga statements ng mga dating nagpastoral kay Kibuloy, ang isa daw sa mga responsibilidad ng pastoral, di umano, ay yung pagbibigay ng makamundong kaligayahan sa pastor na kung tawagin nila ay night duty. So alam nyo na ibig sabihin nun. I don't want to discuss it further. So may mga tinatawag na spiritual wives at meron ding tinatawag na pastoral. May tinatawag na inner circle. At yung mga nasa inner circle, yun daw ang kinabibilangan ng mga spiritual wives. At yung spiritual wives daw ang nagre-recruit ng mga pastoral na magaganda para kay Kibuloy. At whether ikaw ay spiritual wives or pastoral, you are forbidden or bawal daw di umano kayong makipag-usap sa mga karaniwang miyembro. Kumaga kayo-kayo lang daw dapat ang may komunikasyon sa isa't isa. And all of you, your purpose allegedly is to provide Kibuloy with all the things he wanted. Ganun daw yan ayon dito kay Arlene Stone. Ito, pakinggan natin siya ha. Alam nyo, hindi niya magagawa yan. Alam nyo bakit niya nagagawa yan? Kasi yung mga administrators niya, yung mga spiritual wives niya, sila yung nagfa-facilitate. Sila yung pumupunta sa iba't ibang bansa para maghanap ng mga batang babae na sa tingin nila ay magugustuhan ni Pacquiao pagka inihandog nila. Sila yon. Gusto ko pangalanan ko kayong lahat dito. Challenge me. And I will take that challenge very, very quickly like a heartbeat. Sino ba itong mga ito, guys? So ito yung mga iilan sa mga pastoral. Hindi lang ito, mas marami pa, no? Hindi ko naman mailagay lahat dito. Tsaka yung iba naman, medyo tender pa sila. Kaya ayoko rin na ma-expose sila dito, no? Just for their protection. Pero pag-usapan natin itong mga manang, tinatawag namin to ng mga manang doon sa loob. Itong mga inner of the innermost ni Kibuloy na mga administrator. Sila yung mga pinakaunang mga babae ni Kibuloy at sila ang naging bugaw na ngayon ni Kibuloy. So, let's discuss, let's talk who they are, no? Sandali, ayusin ko muna itong aking screen para makita natin sila ng maayos. Okay. So ito guys, itong nasa left side, ito si Felina Salinas. So yan ang sinasabi ko sa inyo na siya yung bugaw namin nung ako ay pastoral, no? At siya ay nandito sa US. At isa siya sa mga kinasuhan dito. Isa siya sa mga haharap din sa amin kapag si Kibuloy ay nandito na. Sa November 5, yung yung hearing dito sa US. So siya si Felina Salinas alias Ing Salinas, no? Maganda yan nung kabataan. Lumaki din yan kay Kibuloy. 13 years old pa lang yan kay Kibuloy, no? At 14 years old daw siya na inumpisahan ni Kibuloy. So, pero ang nagbugaw sa kanya, ito, si Ate Ingrid, Canada. So, ito si Ate Ingrid, isa siya sa nag-surrender nung nakaraang araw. No? Isa siya na nag-surrender kasama ni Jacqueline Roy. So, nakita natin, ito si Kibuloy. Ito naman si Mariteo Canada alias De Canada. Isa din siya sa mga inner of the innermost, magkapatid yan sila, Canada. Si Ingrid, si De. Magkapatid yan sila, puro administrator. So ito naman, sino ba ito? Ito si Bebot Delis. Si Bebot, dyan na din yan lumaki sa Kingdom. Isa din siya sa mga bugaw. Siya yung nagre-recruit ng mga babae from Brazil, no, at saka Ukraine. Bumibisita ito si Ate Ingrid doon sa Ukraine, pero ang in charge talaga doon
itong si Bebot Delis at siya din ang in charge sa Brazil. So nagta-travel si Bebot Delis. So doon sila ang nagsasalang, sila ang naghahanap ng mga pastoral na niririgalo nila kay Kibuloy, no? Ito naman si Di Canada, siya yung administrator sa Canada, no, 'di ba? Canada meron tayong followers dito na tinanong, yan daw ba ang last name ng mga Canada? Kasi taga Canada siya. Sabi ko, may-ari yan sa sa Canada. So ito si Di Canada, siya yung administrator sa Canada. May mga pastoral din na galing sa Canada na dala ni Di. Karamihan po sa kanila ay lumabas na. Pero noong sila ay lumabas, tayo ay nandito sa social media, pinuntahan sila ni Di at sinabihan na huwag silang makisali, huwag silang makisawsaw sa issue. At saka inukiran syempre ng money, kung ano daw ang needs nila, magsabi lang daw, no? So yan ang yan ang scope ng sitwasyon na to. So yan ang mga innermost at mga administrator ni Kibuloy. Marami pang mga kasama, hindi ko lang nailagay dito. Sa susunod, pag-usapan din natin sila. Yung iba, kung sino sila at ano yung mga papel nila. Ngayon, sino naman itong mga to? Ito si Jack Roy, no? Kasama siya ni Ingrid Canada na sumurrender nung isang araw. Siya ang in charge sa music ni Kibuloy at siya din yung latest bugaw ni Kibuloy. Siya yung nagpa-facilitate sa mga bagong pastoral, nag-i-schedule kung sino yung sasalang in that every night, no? At ito naman si Stephanie Ibarra. Lagi ko namang na-features to dito, no? Ito si Stephanie Ibarra ay bata pa to nung doon kay Kibuloy. Actually, si Renita Fernandez, yung isa sa mga nakita ninyo sa Rappler, siya yung nag-convince sa nanay at sa lola nitong ni Stephanie. Si Stephanie, nung time na yun, ay pa lang siguro nasa 5 years old. At kinonvince ni Renita Fernandez, yung lola, na tawag nito, na mag full time itong bata. So, kasi yung sitwasyon nila mahirap din. So, itong si Stephanie Ibarra, single mom, nasa lola, yung nanay niya, tsaka yung lola niya magkasama sa isang bahay. Kasi yung nanay ni Stephanie, yung bang tawag nito, nagtatrabaho sa gabi, ganon. So, may kapatid iso si Stephanie na si Ruth, babae din. Older than her, ng 2 years, I think. So, si Stephanie, nung time na kinonvince ni Renita Fernandez, itong lola nito, na ialay daw itong mga bata, maging adopted ni Kibuloy. 5 years old si Stephanie, and I think 7 years old si Ruth nung time na yon. Yung nanay, hirap din sa buhay, kaya pumayag. So, naging member sila at lumipat doon sa compound at doon na naging malapit na, inumpisahan na si Stephanie na maging malapit kay Kibuloy hanggang nasanay na yung bata, no? So, based sa ating stories, no, ito si Stephanie ay minor pa na inumpisahan ni Kibuloy. Kasi doon, kapag bata ka na pumasok doon, hindi ka naman gagalawin ni Kibuloy, hindi ka iaalay unless you have your period, no, pag may menstruation na yung bata. So after the first menstruation, yan na ang sanctification na tinatawag, no. Ito naman, itong isa si Claudette, itong si Claudette ay pamangkin to ng isang coordinator ni Kibuloy. Isa din ito sa mga inner of the innermost na ngayon ay lumabas na.
no? So, yan ang mga papel nila sa buhay ni Kibuloy. So, saan ba ito ngayon? Ito si Stephanie. Si Stephanie ay isa sa mga paboritong pastoral ni Kibuloy. Ngayon, si Stephanie ay siguro mga ano na si Stephanie ngayon, 30-something years old, 32 or 33. Pero hanggang 3rd grade lang po ang natapos ni Stephanie. Kasi yan si Kibuloy, ayaw niya na paaralin itong mga ito, lalo na to si Stephanie kasi maganda nga, no? Nung ano kasi nung bata to, natural naman na may crush sa school, di ba? Nagagalit yan si Kibuloy. Kaya pinahinto hanggang ano lang, grade 3 ang bata. Ngayon, titingnan mo parang ang galing magsalita pero lahat 'yun may may binabasa. No? Kaya kawawa. Now, how can someone start with a new life na ganyan ang sitwasyon? Kaya for me no, ang mas awa ang nangingibabaw sa akin sa kanila. Pero hindi naman natin pwede kasi na it's because of the awa. Kalimutan na lang natin yung justice, no? Hayaan na lang natin na mag-propagate itong mga abuses na ganito. Kaya ganito tayo kasi gusto natin na mabigyan din sila ng new start ba? Ng bagong pagkakataon at makita natin na sana ma-enjoy man lang nila yung buhay. Ilang beses na din to si Stephanie na lumayas no sa compound pero laging nahuhuli kasi walang hindi marunong dumiskarte, hindi marunong mag-analyze kung ano yung dapat gawin. Meron bang lalayas na yung dala mo yung mga ilang suitcases na ang lalaki, lalayas ka tapos mag-tricycle, mahuhuli ka talaga. So ganun ang sitwasyon, hindi siya advanced na mag-isip ba compared sa ibang mga pastoral na may mga utak. Yung mga may utak talaga na pastoral, wala na. Matagal nang lumayas. Pero itong mga medyo kulang ng kunti, nanatili doon. So ganyan po ang sitwasyon doon at ang mga papel ng mga ito. Yan si Nori Cardona. Yan si Nori Cardona. Ito si Nori Cardona. Pakita ko sa inyo guys kung sino talaga to si Nori Cardona. Kasi ito si Nori Cardona, isa ito sa mga bugaw ni Kibuloy. At napakasinungaling. Kaibigan ko mismo, best friend ko mismo na nag-bleeding. You know, a few years ago, na humingi ng tulong kasi hang on guys, yung aking nag-bleeding yung kaibigan ko, kabatch ko, na worker noon. Tapos, kasi si Cardona yung in charge doon sa Tamayong, sa kanila. Sabi ba naman ni Cardona, antayin yung kalooban ng ama, antayin na lang yung kalooban ng ama. So, anong ginawa natin as a friend? We send help. Pinadala natin sa ospital. Pina-check. Pinagamot natin. Pero sila, hindi nila pinapagamot yung may sakit. Tapos ngayon, sasabihin, kasalanan ng PNP na namatay dahil nilusob sila. Hello, Cardona. Grabe talaga ang pagkasinungaling nitong matandang to. Ito si Cardona, guys. Itong nagsasalita. Ayan. Isa yan sa mga bugaw ni Kibuloy. Isa yan sa mga bugaw ni Kibuloy, guys. Batang-bata pa, binubugaw na doon kay Kibuloy para lumaki yung ranggo. Kasi yung dyan ni Kibuloy, yung kanyang way of, tawag nito, yung ranking ba ng kanyang mga workers, kung sino yung maraming maibigay dyan, parang pyramid. Kung sino yung maraming maidala na mga batang babae na magaganda, lumalaki yung kanilang ranggo. Kaya yan si Cardona, si Nori Cardona. Pero isa din yan na ginamit ni Kibuloy noon. Tapos ngayon, siya na ang naging bugaw. Isa siya sa mga bugaw. Napakasinungaling.
Hindi nila pinapagamot yung mga yung mga workers doon, namamatay na lang tapos sasabihin kasalanan ng PNP dahil namatay yung. So again, these are all allegations from Arlene Stone. And Arlene Stone is formerly one of the pastorals. At ang sabi diyan, kapag ayaw ng pastoral na gampanan yung kanyang night duty, tinatakot sila or pinagbabantaan ng eternal damnation. At ang balita ko, hindi lang pananakot, pinapainom din daw sila. Pinapainom din daw sila allegedly ng langis. Ito, pakinggan ulit natin siya, no? At sabi mo, anointed ka? Pastor Kibuloy, meron akong anointing oil, Anointed din ako. Oo, anointed din ako kasi meron akong anointing oil. Itong anointing oil na to, ganito yung mga anointing oil na pinapainom mo sa mga pastoral kapag ayaw nilang makipagsiping sa'yo. Kasi meron silang demonyo. Ito yon. Naalala mo? Mga pastoral, confirm. Meron din ako nito, marami. Pinapangligo ko to sa buhok ko kasi maganda to sa buhok. Anointed nga ako Di ba? Pareho tayo, anointed. Iba nga lang yung ko. Anointed ako to bring you down. Anointed ako to find justice for your victims. Kasi isa ako sa mga nabiktima noong ako ay bata. Kaya anointed din ako. So kung totoo man itong mga akusasyon na ito, matindi ito. Paanong naging pastoral ang tawag doon? Kasi yung pastoral, dapat ikaw ang nag-aalaga sa mga tupa kung pastor ka. Hindi yung tupa ang nag-aasikaso o nag-aalaga sa'yo, di ba? Dapat ikaw ang nagpapakain sa tupa, hindi yung ikaw ang kumakain sa tupa. Tama? So ito pang matindi mga kababayan. May inilabas na voice record na di umano nakipag-usap daw si Kibuloy sa kanyang mga pastoral. At dito sa audio recording na ito, kung totoo man na ito ay boses ni Kibuloy, talagang masyasyak ka dahil mabibigat ang mga sinabi sa recording na ito. Nakalagay po dito kung bakit binuo ang pastoral department nila, allegedly. At uulitin ko po ito pong video na ito ay inilabas ni Arlene Stone. Mapapanood ninyo ito sa kanyang vlog dyan sa YouTube. At siya po ay isang dating pastoral ni Kibuloy. Nirecord daw ito nung time na nagkaroon ng meeting si Kibuloy sa mga pastoral. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So you guys, if you can visit our Facebook page, sa Justice Cry for Pastor Apollo Kibuloy's Victims. Yan po yung ating yan po yung ating Facebook page. We created that. All the victims, na nandito na lumalaban. Kami po ang nagmamanage sa Facebook page na yan. Kaya, please join us there kasi we need your support. And we are grateful for you guys for being there for us. So, gusto kong ulit to. I-play ulit to. At kasi Bisaya, so I am going to translate it into Tagalog or English, para maintindihan ng lahat. Okay, let's play. Ang masagamit sa inyo, ang nagaglang, wala ka magutog niya. Ikaw, panik, na number 1 niya. Kundi nilapas niya. Ang makagamit sa inyo, ang anak lang. Wala lain, wala kabubuto niya. Ikaw, panik, may number 1 niya. Pag nilapas ni mo, imong gilapastangan ang balaod. At yun kang ulay ko kaluoy, pinagi sa duha o tulo ka saksi. Nabingwit na Satanas doon. Gapakita sila sa inyo sa internet, malipayon sila, no? Ganong gapakita pa man sila diyang malipayon sila. Kay dili sila malipayon. Kato sila, gukuro na ko to. Abinlag tapos na po sa ila. Pabayaron ko sila tanan. Kay naiutang sila sa ministry nako, naiutang sila sa kingdom.
Bubayad to sila madali, madugay. It will take 5 years, it will take 10 years. It does not matter. Basta nakatutok sa ilang angel of death. When the opportunity presents itself, patay sila. Pila nakapastoral lang naigo nga tapad sa kuwa. Iya pa ninyo. Di man niya ko mapasakitan, membro-membro lang. Pagka nakig-contact kag lalaki diha, nakig-sex ka na sa iya. Yatag mo na yung kaugalingon sa iya. Pag sa internet, I love you ka na, yatag mo na yung kaugalingon sa iya. Dato ko, nagsali ko sa imo, yatag na kung gugman ako sa imo, gitraidor ko nimo. Driver, gitraidor ko nimo. Kung sa'yo akong buhaton. Dato ko, para mabawi akong dungo kung sa'yo akong buhaton. Ikaw ugang driver, patyon ta ka. Siguraduon na ako, mamatay mo doon. Dito pa ako makabawi sa akong dungo. Mabitaw ang Muslim, doon ay honor killing. Dili na mo katalikod ang ministry. Hindi mo mga matay. Pero yung pagtuo, pwede mo matalikod. Ginana kay gusto ninyo matalikod. Sulod daw mo NPA, be. Bisang kadre ka lang, sulod ka NPA. Pagka naka-lecture na kagkapila sa ilaha, di ka nakagawas. Pag di gawas ka, bukulong ka, patyon ka. Sulod mong mafia, sulod mong gobyerno sa Amerika. Pag gipasulod ka diya sa ilang CIA, gipasulod ka sa ilang FBI, gipasulod ka sa ilang NSA, nakabalo na ka sa ubang mga confidential niya. Tapos kalit-kalit mo talikod ka, di ka gukuron. Inani ang commitment na ako sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y makatalikod sa inyo. Wala na'y pwede mo traidor sa inyo. Pag nag-traidor mo, na'y magukod sa inyo. Patay jud mo dito. Kapahamakan ang inyong giyantuan. I-implement ko natin na. Anong hunahunaan ninyo na ba? Pakalaluman ninyo ang pangunahunaan ninyo sa ministry na ako. May pamilya mo. Ikaw pa ni, may inahan ka din, may isuon ka. Katuwing isuon ni mo. At tinang imo isuon sa gawas. Kung doon natin na. Wala ibili na na. Inakalalo ang commitment nato diri. Pero nakik-communicate mong lalaki, pagkatapos mag-report mo sa kuwa diri. Sampang niya mo sa akong balay, ang gusto na ako diri, may yung tumanon. Dili mo pwedeng mutuman diri sa gusto ninyo, nga dili na ako gusto. Kapuyon kung magyud ang animal, anak po sa tanas diri ba? May ibog ko ng mga muros, ng mga Muslim. Na yung mga babae sila magpa-prostitute sa ilang mga warriors. Para mawala ang stress. Hinan na ko ang iyong weakness sa lalaki. Ilabay ninyo na kay di na nakabubutol sa mahan. Kaya gi mo na mong pastoral para sa anak lang mo. So ayan narinig ninyo. Kapag ang isang pastoral daw ay nagkaroon ng relasyon or any sexual relationship sa ibang lalaki or kahit nakipag-I love you-han lang daw, ipapapatay daw silang walang awa. Both of them, the female pastoral at yung lalaki niya, ipapapatay sila. At hindi lang sila kundi yung kanilang mga kamag-anak din daw. Hindi rin daw sila pwedeng lumabas sa ministry dahil alam na nila ang sekreto sa loob. At kapag lumabas sila, may tendency nga naman na ipagsabi nila yung mga sekreto kaya ipapapatay din sila or yung mga kamag-anak nila kapag lumabas sila. At numero 1 nga daw sa mga sinasabihan dito, base dun sa video na pinakinggan natin, ay itong si Stephanie. Actually, hinanap ko kung anong itsura nitong Stephanie na ito At masasabi nating magandang bata ito. Sabi ni Arlene nasa 30 years old na daw ito ngayon. Pero during the time na nagsisilbi pa ito dyan sa kingdom, medyo bata pa yata at napakaganda nga naman talaga. Hindi maipagkakaila. So, ang sabi dyan, parang may pinagseselosan nga itong nagsasalita na driver. Naging karelasyon yata nitong pastoral na si Stephanie, no? So far, yun ang pagkakaintindi ko. At ang sabi niya, mayaman nga daw siya at meron siyang kakayahan na bawiin yung kanyang dangal mula doon sa mga pastoral na nagtraidor sa kanya. At hanggat nandoon daw sila sa kanyang pamamahay, dapat silang sumunod sa gusto niya. Huwag nilang gagawin yung ayaw niya. At ayon pa nga dyan sa video, naiinggit nga daw siya sa mga Moro o dun sa mga ating mga kaibigang Muslim dahil sila mayroong mga babaeng alam nyo na kung para saan, hindi ko nasasabihin. So parang yun daw nagiging pampatanggal ng stress. So naiinggit siya doon, parang gusto niya meron din siyang ganon.
Kaya itong mga pastoral, bawal na daw silang ma-attract sa ibang lalaki dahil sila po ay sa kanya lang daw. Walang ibang makakagamit sa kanila kundi siya. Ginawa daw yung pastoral department, binuo daw yan para sa anak lang. So, alam nyo na kung sino yung sinasabing anak dyan, kung totoo man yan. So, yun po ang laman ng video, no? At itong bidyong ito, di umano, boses nga daw ni Quiboloy, sabi ni Arlene. Pero syempre, pwedeng itanggihan ng mga legal counsel ni Quiboloy. Pwedeng sabihin nila na gawa-gawa lang yan. At posible naman yon, mga kababayan. Posible yon, lalo na ngayon na may AI na. AI is very powerful. Pwedeng gayahin ng boses ng isang tao kahit hindi niya sinabi. So, pero sabi nga ni Arlene, recorded nga daw ito noong meeting ng mga pastoral. Di umano. So gusto kong i-play itong voice recording again ni Mang Kanor na ni-record ng pastoral habang siya ay nagmi-meeting. Hindi niya alam, pero ginawa namin ng caption. So pwedeng i-dispute talaga ito. Kung ako ay nasa kampo ni Quiboloy, disputable talaga to. Pero kayo mga kababayan, mga tagapakinig, ano sa palagay nyo? Boses ba yan ni Quiboloy o hindi? Comment down below mga kababayan, mga kapatid. Gamitin natin yung ating instinct. Ito nga ba boses ni Quiboloy o hindi? Ano sa palagay nyo? So anong punto natin? Bakit natin tinatalakay ito ngayon? Alam nyo po, being a pastor is a sacred responsibility. Kung magpapastor ka, dapat pati buhay mo handa mong ialay alang-alang sa mga tupa. Pag ikaw ay tumakas, nilayasan mo yung iyong kawan, at hinayaan mo silang magkawatak-watak, hindi ka tunay na pastor. Ikaw ay isang bayaran na walang malasakit sa mga tupa. Ganyan po kasagrado ang pagiging pastor, mga kababayan. Hindi po ito isang pribilehiyo. Ito po ay isang obligasyon. Kapag ganyan ang pastor nyo, parang walang pakialam o nilalayasan kayo o hindi man lang kayo maipagtanggol o yung aral man lang hindi maipagtanggol, layasan nyo na, hindi sa Diyos yan. Sabi ng Panginoong Hesus dito sa Juan 10:11, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. So, nakita nyo, ang pagiging pastor, dapat pati buhay mo handa mong ialay. Lalong-lalo na sa aral. Pag ikaw ay nalalagay sa pagdidepensa ng Ebanghelyo tulad ni Apostol Pablo, he defended the gospel. Dumarating sa punto na siya'y nalalagay sa pagdidepensa ng Ebanghelyo. Pakinggan ninyo. Dito sa Filipos 1:6, ang sabi ng apostol na si Pablo, ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhasa'y nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Nakita nyo? So isa yan sa mga trabaho ng pastor, ang ipagtanggol ang Ebanghelyo. Kapag ang pastor mo, takot na ipagsanggal ang Ebanghelyo, ang aral, duwag yan, hindi yan tunay na pastor, layasan mo na kapatid. At ano naman ang pastoral o yung kawan ng Diyos? Sila po yung paglilingkuran mo kung ikaw ay isang pastor or elder. Hindi ikaw ang paglilingkuran nila. Ang sabi po ni Apostol Pedro, ngayon, bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kaluwalhatiang ihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinapangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. At sa pagpapakita ng punong pastor, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na putong ng kaluwalhatian. Yan po ang tamang kahulugan ng pastoral. Dapat sila yung pinaglilingkuran, hindi yung pastor ang pinaglilingkuran, mga kababayan. Maglilingkod ka sa kanila
ayon sa kalooban ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos? Ang sabi ni Kristo kay Pedro, pakainin mo ang aking mga tupa. Trabaho ng isang tagapangasiwa o pastor na pakainin ang tupa dahil iyon ang kalooban ng Diyos. At ang ipapakain mo, yung aral ng Diyos, hindi yung kwento ng buhay mo o hindi yung adventure mo, hindi ganon. Dapat ang ituturo mo sa mga tupa kung ano yung pinapasabi ng Diyos because you are ambassador of God. If you are ambassador of God, you should speak the words of God, not your adventures or experience o yung kayabangan mo, no? Hindi ganon. At hindi ikaw yung pakakainin. Ikaw ang magpapakain sa tupa. Maglilingkod ka ayon sa kagustuhan ng Diyos. At hindi dahil sa mahalay mong pakinabang. Hindi yung maglilingkod ka dahil lang sa meron kang interes. Dahil meron kang papakinabangan, either pera, posisyon, kapangyarihan, or personal na pita ng laman. Hindi ganon. Hindi yung imbis na ikaw ang magbigay ng pagkain sa tupa, ikaw yung gumagatas dun sa tupa, ginagatasan mo sila. Huwag ganon. At huwag kayong maging Panginoon sa kanila. Huwag kayong parang mga boss o mga Panginoon sa iglesia. Ang sabi sa Biblia, maging ehemplo kayo. Ngayon, yung ibang mga pastor, ang kakapal ng pagmumuka. Kung makaasta, kala mo kung sinong maharlika. Kala mo mga dignitaries pag nasa loob ng church. Huwag ganon. Tandaan nyo, hindi kayo ang may-ari ng mga tupa. Ang may-ari ng tupa ay ang punong pastor na si Kristo. Bakit? Kasi siya ang bumili sa kanila Ang pinambayad dyan, yung dugo mismo ni Kristo, hindi kayo. Hindi kayo ang bumili dyan. Ginawa lang kayong katiwala during His physical absence. Pero pagdating niya, kukunin niya ulit yung kanya at dadalhin niyan dun sa lugar kung nasan siya. Kaya ikaw na pastor, kung gusto mong matuwa yung punong pastor sa'yo pagdating niya, gawin mo yung pinapagawa niya sa'yo. Hindi yung feeling mo ikaw ang may-ari sa iglesia, wag ganon. So I think hanggang dito na lang ang ating pag-aaral, mga kapatid. Sana ay nakakatulong ang pag-aaral na ito sa paghahanap ninyo ng katotohanan. Muli ay maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo, and to God be the glory.